Very controversial na abogado di makapaniwala sa ginawa ni Mayor Vico Soto. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng gantong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Kung naniniwala po kayo mga kaparokya na pang presidente na po ang butihing Mayor Vico Soto ay pakilike and share nyo na rin po nang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood sa mga uploaded video po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. By the way mga parokya, bago natin umpisahan ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, tila hindi po makapaniwala ang very controversial na abogado na si Attorney Jesus Falces sa ginawa po ng butihing Mayor Vico Soto. Sa mga kaparokya, to those people who don't know who is he mga kaparokya, siya lang naman po ang sinampahan ng kasong disbursement ng dating Senate President na si Cheese Escudero. Dahil nga po sa paninirang puri di umano against him. Anyway mga kaparokya, isa po itong certified kakamping at talagang sinusuportahan po nito mga kaparokya ang dating pangalawang pangulo na si Leni Robredo. So yun nga po mga kaparokya, buong pinagmalaki na pinost po nito ang ginawa ng butihing Mayor Vico Soto sa pag-donate nga po nito ng nagkakalagang 1 million sa probinsya po ng Oriental Mindoro dahil nga po isa ito sa naapektuhan ng Typhoon Opong. So basahin po natin mga kaparokya ang post na ito ng abogadong si Jesus Falces sa kanyang official Facebook account. I can't believe it. So umpisa pa lang po mga parokya, tila di makapaniwala, which is hangang-hanga ang nasabing abogado. The city of Pasig under the leadership of Mayor Vico Soto donated 1 million pesos to the province of Oriental Mindoro as financial assistance to help in the province recovery from Typhoon Opong. Ganun ba kadami savings ng Pasig City dahil sa mga reforms o reforma na ginawa ni Vico Soto? That's why they can afford to donate such amount? Well, yes. Kasi nga kung walang SOP or kickbacks, billions ang pwedeng isave ng gobyerno. Ang annual budget ng Pasig City nasa billions. So kung walang kickback sa Pasig, they're really saving hundreds of millions, if not billions each year. And that's savings for 9 years. Billions or millions not lost to corruption. That's why a local government unit can donate and give financial assistance to another local government unit. Wow! Just wow! So tila hangang-hanga po ito mga kaparokya sa ginawa po ng City Government of Pasig sa pamumuno nga po yan ng butihing Mayor Vico Soto. Pero tama naman po mga kaparokya ang abogado sapagkat kung wala nga pong kickbacks or SOP ay malaki po talaga ang masisave ng isang lungsod tulad po ng ginagawa or ginawa po ng butihing Mayor Vico Soto. Talagang inalis po nito ang korupsyon sa kanyang lungsod at talagang binigay sa kanyang mamayan or constituent ang nararapat para sa kanila. Kaya mga kaparokya, kung ganito ang magiging leader natin ay hindi po malayong magkaroon po tayo ng pag-asa. Hindi man po ganun ka-perfecto pero at least mayroon pong pagbabagong mangyayari para sa susunod pa na henerasyon na mamumuno dito sa ating bansa. Sayang nga lang mga kaparokya, hindi pa po siya fit or hindi pa po siya able to run in a higher position because of age requirement ng sabi nga sa batas ay at least 40 years old yung pwedeng tumakbo sa pagiging presidente, and by that time and by 2028 rather ay
is turning 39 or 38 or 39 years old. So unable pa po siya tumakbo bilang presidente. Pero mga kaparokya, ang maganda dito ay may nakikita po tayong pag-asa sa katauhan nga po yan ng buting Mayor Vico Soto. So sana po mga kaparokya, lahat po ng leader natin ay tulad ng isang Mayor Vico Soto na handang magsakripisyo, handang labanan ang korupsyon at good governance and transparency ang ia-apply sa kanilang local na pamahalaan. At sana po pati sa national government or yung susunod na Pangulo natin ay ma-inspire sa ginawa po ng butihing Mayor Vico Soto. Wala naman pong imposible sa ginawa ni Mayor Vico Soto kung ilalagay po sa tama ang pondo ng ating bansa. At hindi na po katakataka at hindi na po bago ang ginawa ng butihing Mayor Vico Soto dahil talagang tumutulong po ito sa ibang local government na nangangailangan po ng tulong. Talagang nilalaanan niya po ito ng pondo nang sa gayon ay makapagbigay siya ng tulong sa mga nasalanta tulad po ng lindol at baha. So yan ang isa sa maganda kay Mayor Vico Soto, hindi na po bago sa kanya ang magbigay tulong or tumulong sapagkat noon pa man ay ginagawa niya na po ito. So yun nga po mga kaparokya, isa nga po ang City Government of Pasig na handang tumulong sa ibang local government na nangangailangan. At buong puso talagang pinaglalaanan nga po ito ng butihing Mayor Vico Soto. Ganyan po talaga tulad po ng sinabi ng abogadong si Jesus Falsis na kapag manageable or magaling sa pag-manage ng budget ang isang namumuno ay hindi po imposibleng bilyon-bilyon, not billion or millions ay makakapag-save po ang isang lungsod. So, asahan na natin mga kaparokya na meron pong basher, lalo na yung mga supportive ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga bayarang trolls or bayarang vloggers ng Duterte or ng dating Pangulo. Sasabihin na naman ay papogi. So, yan po yung mindset ng mga bayarang vloggers po ng mga Duterte. Hindi naman po lahat mga kaparokya ng DDS ay talagang tinitira or sinisiraan ang butihing mayor. Yung iba lang dyan mga kaparokya na bayaran na talagang iisa lang po yung layunin nila, yung i-demolish ang butihing Mayor Vico Soto. Ginagawa po nila yan mga kaparokya dahil isa nga po dyan yung natetresan nga po sila sa ginagawa ng butihing Mayor Vico Soto. Dahil gusto ng mga ito mga kaparokya, ang mamuno sa ating bansa ay ang mga Duterte. Which is hindi naman po pwede yun mga kaparokya. Natatawa na nga lang ako mga kaparokya kung bakit ganyan po nila gibain ang butihing Mayor Vico Soto na hindi naman po nila magiba-giba dahil wala naman pong ginawang masama ang alkalde ng lungsod po ng Pasig. Tapos ginagawa pa po nilang kontrabida lalo na pagdating sa mga diskaya. Baliktad to mga kaparokya, baliktad ang mindset ng mga DDS sapagkat ginagawa po nilang bida ang mga diskaya at kontrabida pa po ang butihing Mayor Vico Soto. So yun nga po mga kaparokya, pinahanga at hindi po makapaniwala ang very controversial na abogado na si Jesus Falsis sa ginawa ng butihing Mayor Vico Soto. Parang piso lang po mga kaparokya ang 1 million kay Mayor Vico Soto dahil ganyan lang po siya kadali mag-donate ng ganyang kalaking halagang pera. Pero syempre mga kaparokya, piso man or 1 million man or 1 billion man ay kung taos puso mo naman itong maibibigay or ibibigay ay laking tulong po yun sa mga nasalanta ng bagyo man po or ng lindol. Kaya looking forward po tayo mga kaparokya, kung hindi man po by 2028 ay by next
presidential election ay tumakbo po ang butihing Mayor Vico Soto dahil siya na lang po ang nakikita po nating pag-asa ng ating bansa. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol po dito? Paki-comment naman po ang suggestion or suggestion nyo regarding nga po dito. At mag-comment din po kayo ng pwede nyo pa pong idagdag sa sinabi ko. So again, hanggang dito na lang po tayo. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.